update ko lang kayo dun sa Helianthora natin na nabali. So tingnan nyo ngayon. Ayan. So, nabali ito, na alam ko naagawan ko to ng video. Nabali siya, tapos hinayaan lang natin. Tingnan nyo siya ngayon. May mga new growth na. Bukod doon, ito yung malaki. Nagbigay na siya ng malaki new growth. So nabali yung main growth niya at napalitan na maraming mga smaller feature. Actually ngayon kasi laki niya na yung nabali, so hindi pa rin naman ito ibebenta, pero may natutunan ako dun sa pangyayari na yon. Noong una sabi ko malas talaga kasi puro nyo hinigaan, kumbaga dinaanan to ng daga kaya ito nabali Yan yung aking base sa investigasyon, di ba? So, nung nabali siya, hindi ko na nabenta. So, yung isa yung nabenta ko, yung mas maganda sa kanya. So, naiwan to na medyo hindi ganun kagandahan. Pero, mas naging masaya ako kasi natutunan ko na, ayun nga, pagka nabali itong Helianthora, basta intact pa yung ano matatawag natin, parang rhizome niya, yung ugat, no, yung gitna ng ugat bago mag-feature. So, ano ba yung gitna ng feature at ng ugat, no? Ayun yung parang rhizome, yung puti, no? Kumbaga sa kamote, ayun yung laman niya. So, hanggat intact yun, yung white part na yun, hayaan nyo lang. Kung ayaw nyong galawin, hayaan nyo lang. So, magpo-form yan ng mga bagong mga feature. Unless na-uproot talaga siya, kailangan yung ilipat. Pero kung hindi naman na-uproot, na-damage lang yung mga feature, hayaan nyo lang kasi tutubuan uli yan. The plant will try to survive, no? Kaya, yun, nasisilip ko may mga patubo pang mga smaller feature. Yan nasa gilid. Ayan. Tapos, meron pa rin naman yan dyan. So, isang growth point lang yan dati. Dahil galing lang yan sa isang halaman na pinagputol-putol ko rin para i-propagate. So ngayon itong mga propagation ko maganda yung kinalabasan. May naiisip na naman akong bagong eksperimento. So gawin natin yan siguro sa minor para mas less yung stress natin pare-parehas. Kung effective ba yung iniisip ko. Basta abangan nyo na lang kung ano yung experiment na. Pero baka naiisip nyo na rin. Tapos, eto yung isa pa. Ito hindi naman to nadaganan or ano. Pero, isang feature na lang yan. Tapos, parang mamamatay na. Inayaan ko lang rin. Ngayon, may smaller feature. May mas magandang feature na siya ngayon. Yung isa naman na malaki pa. Tapos, bukod dyan sa mga naputol doon, may naputol din doon na minor. Grabe talaga yung daga na yan. Pero, alam ko na na-capture na natin yan. At just deserve na. So ito tinubuan uli ng mga bagong feature, yung mga nasa dulo. May mga namatay, tulad yan kasi sa pagre-repat nyo ng mga plants ninyo, lalo na itong Helianthora, kahit na kompleto pa yung parte niyan, yung white part, minsan talaga may namamatay. So kaya nyo lang, as long as yung isang halaman nyo dumami, okay na yon. So, kahit naman sa anong klaseng halaman, carnivorous plant man yan o hindi, may mga success rate rin na tinatawag. So, pero ang advice ko sa inyo ay yung advice rin ng kaibigan ko na hanggat hindi naman kayo magbebenta at wala namang problema, huwag nyo lang galawin, hayaan nyo lang, gaganda rin yan, no? Galawin nyo syempre pagka may mga peste at may mga problema kung ano man. Pero kung wala namang problema, huwag nyo nang galawin. So ayun lang yung update natin sa mga Helianthora. At mag-update naman tayo dun sa mga propagation natin na iba. So yun lang, God bless and bye bye.